Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for all the blessings. And then sa aking pagaling, Lord, napapasalamat ako sa iyo. Dahil sa aking pagtitiwala at pagmamahal sa iyo, Lord, hindi mo ako pinabayaan mula noon hanggang ngayon. Lord, maraming salamat, Lord. Brothers and sisters, ipagpatuloy natin yung ating pananaliksik ukol dito sa pahayag. Dito na tayo sa verse 1 ng chapter 4, pahayag 4, verse 1. Kakatapos lang natin kung inyo nasubaybayan ang ating mga 7 espiritu na ipinangako ng mahal na Diyos. So ngayon dito na naman talakayin natin yung pahayag 4, verse 1, ang pananambahan sa langit. Kung mayroon kayong mga Bible, yung pananambahan sa langit, ito yung ibig sabihin yung mga tinatawag na yung pangitain o parating. Kumbaga yung mangyayari, no? So, babasahin natin. Pagkatapos nito, ibang pangitain naman ang aking nasaksihan. Ito ay sabi ni Juan, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli akong nakarinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, umakyat ka rito at ipakita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. So ito lahat ay nakasaad sa ating kasulatan sa ating Bible. Nandito nga sa pahayag chapter 4 verse 1, ang mga pangyayari na nakikita ni Juan ayon sa kanyang vision, yung mangyayari na parating, no? Walang ano-ano'y kinasihan ako ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon, no? So sa vision niya yun, no? Ang mukha niya ay maniningning na gaya ng mahalagang batong haspi at cornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. So, alam niyo ba mga brothers and sisters na nakasaad talaga sa ating kasulatan na maliban sa trono ng ating mahal na Diyos, mayroon pang nakapaligid dito na 24 pang trono, or more than pa. Sa inyong palagay, brothers and sisters, mga itong 24 na trono, no? Sino ang mga umuupo dito? Ipapatuloy natin. Na nakaluklok doon ang 24 na matatanda. So, 24 na matatanda. So, sa palagay niyo, brothers and sisters, sino ito? Sa akin, bilang tauhano na idea, ito sila yung mga banal, or yung mga talagang pinagkatiwalaan ng mahal na Diyos noon, na ito ang akin lang sariling opinion. Sila ni propeta, ang mga propeta, mga propeta, no? At si Mama Mary, di ba? Kasi siya rin ang reyna, siya yung ina ni Jesus, reyna din siya, nandoon din siya, mga tinatawag yung mga banal, yung mga santo, no? Para sa akin, sa sarili ko lang opinion ito. Kasi nakapaligid dito ang 24 pang trono, no? So, nakaluklok ang isang trono na nakapalibot din ang nakapaligid ng 24 na trono, na nakaluklok doon ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. So puting kasuotan, mga spirit na ito sila, mga namatay na sila, bawat isa, mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat kasabay ng malakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 naninigas na ulo sa harap ng trono.
So, ayun na nga, brothers and sisters, so, ang ugong at nakatutulig na kulog may 7 naninigas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. So, the 7 Spirit of God. Kaya basahin natin, sa harap ng trono may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito ang 4 na nilalang na buhay, na punong-puno ng mga mata sa harap at likod katulad ng leon. Ang unang nilalang na buhay katulad naman ng baka ang pangalawa, may mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. Tig-6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay, at tadtad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. So, imagine mo, brothers and sisters, na ito yung nakikita ni Juan. So, ano kaya ang ibig sabihin? Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malakas na ugong at natutulig na kulog. So, ito kasi ang tinatawag na ipapakita ko sa iyo ang mangyayari. Ipapakita ko sa iyo ang darating na mangyayari. So, yun ang vision niya. So, ibig sabihin, may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malakas na ugong at nakatutulig na kulog. Yes, nangyayari na nga yan ngayon sa atin. Lagi-lagi na lang gumuguhit ang kidlat at kumukulog. May 7 nanigas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos, So, pag basahin na natin at hindi natin unawain, napakahirap intindihin. Ngunit pag atin maunawaan yung nakasulat sa ating Biblia, ay madali ho natin mauunawaan ang lahat. So, itong nakikita niya ni Juan sa kanyang vision, ito yung mangyayari sa daigdig o ang mangyayari dito sa atin. Na nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. So, lahat sila ito ay may mga obligasyon o may dapat gampanan sa darating na paghukom ng ating mahal na Diyos. Lahat na nakikita na ito ni Juan ay nag-praising doon sa ating mahal na Diyos. Lahat sila araw-gabi ay nagpipraising sa ating Panginoon. Lahat sila ay napapasalamat at umaawit sa ating Panginoon. Itong mga nilalang na ito yung magiging magkaroon ng mga assignment para dito sa lupa sa dating na panahon sa paghukom ng ating mahal na Diyos. So, bali, ito yung nakikita ni Juan or yung kanyang pangitain na pinakita sa kanya ng mahal na Diyos na mangyayari na darating sa mundo. At saka nangyayari na ngayon, yung halos buong mag-araw na ngayon, puro na lang ulan, kulo, bagyo, talagang dati, brothers and sisters, yung buong mag-araw is mag-araw din mag-init. Bihira lang yung ulan. Pero ngayong panahon, itong huling mga panahon na ito, huling araw, ang isang buong araw, kung minsan 3 oras na lang ang init, buo na yung kidlat, ulan, at saka kulob. Yun ngayong panahon. Kaya kailangan na ho natin magbago. Kailangan na ho natin magbalik loob sa mahal na Diyos upang makahanda tayo sa kanyang babalik. Brothers and sisters, salubungin natin ang mahal na Diyos. Amen. Amen.